Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Lunes, September 4, 2023. Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe patungong Jakarta, Indonesia ngayong araw para dumalo sa ASEAN Summit. Mahalagang interes ng Pilipinas ukol sa seguridad sa pagkain, enerhiya at climate change. Isusulong ng Pangulo sa naturang pagpupulong. Metro Manila Mayors pinulong ng DILG para sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. 41 at 45 pesos kada kilo na price cap sa regular at well-milled rice, epektibo na bukas. Paghahain ng Certificates of Candidacy para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Metro Manila hanggang ngayong araw na lang. 2 tao napaulat na nasawi dahil sa baha at pagguho ng lupa na dulot ng epekto ng habagat. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura tinatayang umabot na sa mahigit kalahating bilyong piso. Ngayong hapon, ang alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pilipinas patungo dito sa Jakarta, Indonesia para dumalo sa 3 araw na Association of Southeast Asian Nations Summit mula September 5 hanggang 7. Pangunahing isusulong ng Pangulo dito sa ASEAN ang mahalagang interes ng Pilipinas ukol sa seguridad sa pagkain, enerhiya at climate change. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na isusulong ni Pangulong Marcos ang Rules-Based International Order. Kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, lalo na sa usapin sa South China Sea. Magaganap ang ASEAN Summit na ito sa gitna ng nangyaring tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang na ang water cannon incident sa Ayungin Shoal at ang inilabas na bagong 10-dash line ng China. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, maaaring itulak ng Pilipinas na maisama ang usapin na ito sa ilalabas na statements ng ASEAN. Ayon pa kay ASEC Espiritu, 13 leaders level engagement ang dadaluhan ni Pangulong Marcos, 12 sa summit sessions kasama ang ibang leader ng bansa at may hiwalay na pulong sa China, South Korea, Japan, US, Canada, India at Australia. Kaugnay ng paghahanda dito sa Jakarta, Indonesia, dito sa Jakarta Convention Center o JCC, ang media center para sa mga magko-cover ng ASEAN Summit. Kahapon pa lamang ay nakita na natin ang mga mamamahayag dito at may ilang pagpupulong naganap. Kabilang na ang pulong ng ASEAN Business Advisory Council. May mga delegasyon na rin mula sa iba't ibang mga bansa sa ASEAN na unti-unti na rin dumadating dito. Pero inaasahan natin na bubugso ang pagdating ng mga lider ng mga bansa mula mamayang hapon hanggang mamayang gabi dito sa Indonesia. 90 outcome documents ang tinatarget na mailabas ng ASEAN. Kabilang na ang deklarasyon sa pagpapalakas ng food security at nutrition at gabay sa pagbibigay proteksyon sa migrant workers at sa pamilya nila. Titiyakin umano ng Department of the Interior and Local Government o DILG na may patutupad sa mga pamilihan ang itinakdang limitasyon sa presyo ng bigas alinsunod sa utos ng Pangulo. Ang DILG ang isa sa mga ahensya ng pamahalaan na inatasang magpatupad ng price cap sa bigas. Narito ang report ni JP Nunez. Magsasagawa ng malawakang information drive sa Metro Manila para sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39 o ang mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng price cap sa bigas. Nitong Sabado, pinulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ilang mayor sa Metro Manila at market administrators. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., titiyakin nilang may patutupad ang EO 39 at walang wholesaler o retailer ng mga bigas na lalabag dito. Tutuwang-an niya ang Philippine National Police at mga market masters sa pagpapatupad nito sa mga pampubliko at pribadong pamilihan. There must be an information drive na itong EO na ito ikakala sa bawat palengke, hindi lamang public market pati private.
kasama din mga private na mga supermarket para maimpormahan sila. Binigyang diin ni Secretary Abalos na mahalaga ang EO39 upang tiyaking magiging abot kaya ang bigas na mabibili ng mga consumer sa mga pamilihan. Importante rito, tulungan ng lahat dahil of course ang intensyon ay para sa ating mga kababayan na magkaroon ng tuloy-tuloy presyo o tuloy-tuloy na supply ng bigas sa tamang presyo. Sa September 5, araw ng Martes, nakatakdang maging epektibo ang kautusan ng Pangulo. Batay sa executive order, ang price cap ng mga regular milled rice ay 41 pesos per kilo, habang ang well-milled rice naman ay 45 pesos per kilo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanggang ngayong araw na lamang ang extension para sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COC sa Abra at National Capital Region. Samantala, nasa 1.3 million na ang nakapaghain ng kanilang COC sa buong bansa. Para sa detalye, narito ang report ni Dante Amento live. Dante, tuloy ba ang filing ng COC sa Abra at Metro Manila ngayong araw kahit maulan na? Yes, Nel. Good morning, Kuya. At dito sa atin nga, tama, Nel, no? Maulan sa atin ngayon sa Pilipinas, particular dito sa National Capital Region kung saan ay huling araw na nga ng filing ng Certificates of Candidacy. At wala naman tayong natanggap, Nel, no, na abiso, particular mula sa Commission on Elections na ipagpapaliban yung filing na naman o huling araw ng paghahain ng COC ng ating mga kababayan. Sa katunayan, Nel, nandito tayo ngayon sa Amoranto Sports Complex dito sa Quezon City kung saan lahat ng mga distrito, 6 na distrito sa Quezon City ay dito maghain ng kanilang COC at handang-handa na sila, Nel, na tumanggap ng COC filers mamayang alas 8 ng umaga. Sa ating mga kababayan na nais tumakbo sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30, 2023, partikular na sa lalawigan ng Abra at dito sa National Capital Region, mayroon pa kayong nalalabing pagkakataon na makapaghain ng inyong mga Certificate of Candidacy o COC hanggang ngayong araw. Una nang pinalawig ng Commission on Elections o COMELEC ang COC filing sa Abra at gayon din sa National Capital Region ng September 3 hanggang September 4, 2023 o ngayong araw yan dahil sa epekto ng masamang panahon at nagsuspindi kasi ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Kaya naman mula alas 8 ngayong umaga hanggang mamayang alas 5 ng hapon ay maaari pang pumunta sa mga venue ng COC filing. Paalala naman sa mga maghahain ng COC, dapat 3 kopya nito ang isusumite. Mayroong documentary stamp, perma, notaryado, kompleto yung address at kompleto din ang pagkakasagot sa COC. Anumang kulang sa mga ito ay hindi tatanggapin ng COMELEC ang inyong COC. Samantala, Nel, sa datos ng COMELEC as of alas 5 ng hapon kahapon, September 3, 2023, umabot na sa 1,366,273 yung nakapaghain ng kanilang COC sa buong bansa mula August 28. 805,008 dito ay mga sa barangay positions tulad ng barangay chairman at miyembro ng sangguniang barangay. Samantala 561,265 naman ay sa mga posisyon para sa SK chairman at miyembro ng sangguniang kabataan. Nel, dito nga sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections, mahigit 672,000 yung pinagtatalunang posisyon o bakanting posisyon para sa ating mga kababayan na nagnanais na tumakbo sa halalan. At paalala din natin sa ating mga kababayan dahil epektibo na po ang gun ban at election period ay iwasan pong magdala ng baril lalo na kung ito ay walang certificate of authority mula sa Commission on Elections dahil tiyak lalo na kung kayo ay kandidato ay tiyak kayong madiskwalipika at kaya madiskwalipika din sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno o kaya humawak ng anumang posisyon sa ating pamahalaan. Yan mo ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa Nel.
Maraming salamat, Dante Amento mula sa Quezon City. Patuloy pang kinukumpirma ng Office of Civil Defense ang dalawang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Goring at Hana. Tinatayang umabot na rin sa mahigit kalahating bilyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura at infrastruktura na tuloy-tuloy na pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang detalye sa report ni Alan Manansala. Dalawang napaulat na nasawi habang isa ang sugatan at isa ang pinaghahanap dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat na pinalakas ng mga bagyong Goring at Hana. Sa datos na inilabas ng Office of Civil Defense, ang mga casualties na under validation pa ay mula sa Cordillera Administrative Region o CAR at Western Visayas. Habang sa Central Luzon naman ang isang nasugatang individual. Ito po yung sa Region 6. Dati po kasi nawawala yun eh. Tapos ito po ang cause po nito ay natangay po siya ng agos ng baha. At isa po sa Cordillera due to landslide po. Again po, inuulit ko lang, palaging baka taken out of context kami. This is for validation po in dalawang deaths natin. Ayon pa sa OCD, ang masamang panahon ay nagdulot din ng epekto sa higit 114,000 pamilya o katumbas ito sa 418,000 individual sa buong bansa. Karamihan sa mga ito mula sa Western Visayas. Samantala, umabot naman sa mahigit 420 milyon ang naging pinsala sa agrikultura mula sa Region 2, 3, Mimaropa, 6 at CAR. Nasa 10,196 na mangingisda at magsasaka ang apektado at nasa 130 milyong piso naman na halaga ang infrastruktura ang nasira. Tuloy naman po ang ating pag-monitor, yun po ang ating mga regional officers na naka-red alert pa yung lima. Tayo po dito sa Camp Reginaldo ay naka-blue para po mas matutukan natin. Kasi po yung ibang mga sa mga region po, no, medyo masungit pa po ang panahon, hindi pa sila makalabas, makakandang ng tinatawag natin na rapid assessment para po ma-identify talaga yung needed picture kung anong itsura niya. No? Kasama na rin po yung mga damages. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suspendido ngayong araw ang pasok sa mga paaralan sa Benguet at ilang bayan sa Ilocos Sur at Pangasinan dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong Hana. Good news naman sa mga estudyante sa Pasig City dahil mamimigay ng transportation allowance ang city governments sa lahat ng K-12 students. Ang detalye sa balita ni Bernadette Tinoy. Ilang rehiyon pa rin sa bansa ang nagsuspindi ng klase, bunsod ng epekto ng bagyong Hana at hanging habagat. Walang pasok sa Benguet mula preschool hanggang senior high school sa public at private school. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Santa Lucia, Ilocos Sur, maging sa Binmalay, Calasiao, Infanta, Lingayen at Santa Barbara sa probinsya ng Pangasinan at sa Dagupan City. Batay naman sa bagong datos ng Department of Education o DepEd, nasa 25,197,656 na ang kabuwang enrollees hanggang nitong nakaraang Sabado. Inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Pasig na magkakaroon ng transportation allowance ang mga K-12 students na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, nagkakahalaga ng 1,500 pesos na transportation allowance ang ibibigay sa mga K-12 students simula ngayong September 6 araw ng Miyerkules hanggang September 15 araw ng Biyernes. Humingi rin ng pasensya ang alkalde matapos magkaroon ng aberya sa pamimigay ng mga school supplies sa lungsod. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananalasa pa rin ngayon ang bagyong Hana sa Taiwan. Pinalalakas din ito ang habagat na siyang nagpapaulan sa Pilipinas. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo.
Ray, anong lugar ba ang ngayon ang uulanin at kailan lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo? Monica, sa ating mga kasambahay sa ngayon, malaking bahagi pa rin ng Luzon na apektado itong southwest monsoon o habagat. At ito nga ang bagyong si Hana ay nandyan sa may southwestern part ng Taiwan ngayon, yung pinakamata nito. At 265 km northwest ng Itbay at Batanes ang pinakadistansya nito sa ating bansa. Ang lakas ito ay nasa typhoon category pa rin, 120 km per hour, pagbugso na abot sa 150 km per hour. Halos ito hindi gumagalaw doon sa kanyang lokasyon ngayon, pero ayon sa pag-asa sa mga susunod na oras ay posibleng ito ay humina dahil sa interaction ito doon sa area ng Taiwan. Ngayong araw ay nakasaas yung signal number 1 pa rin sa may area ng Batanes, makakaranas ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Ang mga lugar naman apektado ng habagat ay Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Rizal, Batangas, Northern portion ng Palawan at kasama rin dyan yung Calamian at Cuyo Islands at maging yung pong Antique. Kahit po tayo walang nakataas na wind signal at hindi direktang apektado nitong bagyong si Hana, ay malakas pong mga pagulan ang posible nating maranasan dahil sa epekto nga po itong southwest monsoon o habagat. Yung pong nalalabing bahagi ng mga ating bansa ay posibleng makaranas ng pagkulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa loob ng 6 hanggang 12 oras ay posible na nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Hana. Pero ayon sa pag-asa, patuloy naman na makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa loob ng 3 araw. Maraming salamat, Ray Pelayo, live mula sa Caloocan City. Inilikas sa mga evacuation center ang ilang pamilya sa Valenzuela City matapos gumuho ang kanilang mga bahay bunsod ng paglambot ng lupa dahil sa halos walang tigil na mga pag-ulan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, mayroon bang naiulat na nasaktan sa nangyaring paggunang ilang bahay dyan sa Valenzuela City? Yes, Nel, may isang matanda na nasaktan at nagkaroon ng deformity sa kanyang lower extremity. Nel, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Valenzuela City ngayong umaga. Bantay sarado na ng barangay at mga pulis itong mga bahay na apektado ng pagguho ng lupa dito sa Barangay Ugong at Mapulang Lupa dito sa Valenzuela City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon bumigay ang pader sa gilid ng mga bahay dito sa boundary ng Barangay Ugong at Mapulang Lupa. Kasabay nito, 8 bahay din ang nadamay sa pagguho ng lupa. Ang paglambot ng lupa ay itinuturong dahilan dito ay ang pagguho sa pagguho dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa lugar. Isang 64 years old na patanda ang nasaktan at dinala sa pagamutan. Nagkaroon nga ito ng deformity sa kanyang binti at nananatili pa rin siya hanggang ngayon sa pagamutan. 28 pamilya ang apektado at pansamantala munang inilikas sa kani-kaniyang mga evacuation center ng 2 barangay. Sa Mapulang Lupa, nasa 17 pamilya o 70 individual ang naapektuhan, sa bantalang sa Barangay Ugong ay 11 pamilya o katumbas naman ito ng 48 na individual ang apektado. Sa kabuuan ay nasa 113 na individual ito mula dito sa 2 barangay. Ang local government ay patuloy na nagpapahabot ng tulong dito sa ating mga kababayan na naapektuhan at meron na ring libreng pagkain dyan sa mga evacuation center dito sa 2 barangay. Nel. Maraming salamat, Ryan Lacanlale mula dyan sa Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. Naglandfall na sa Eastern Taiwan ang bagyong Haikui, dala ang matinding pag-ulan at bugso ng hangin. Ito ang pinakamatinding bagyong tumama sa isla sa loob ng 4 na taon. Libu-libong households ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa epekto ng bagyo.
Mahigit 4,000 tao naman ang inilikas mula sa high-risk areas. Daan-daang flights ang kanselado at isinara ang mga negosyo bilang preparasyon sa pananalasa ng bagyo. Binisita ni US President Joe Biden ang mga naging biktima ng bagyong Idalia sa Florida, USA, ilang araw matapos manalasa sa estado ang weather system bilang isang Category 3 storm. Nangako naman ng tulong sa mga binagyo ang Pangulo. Alamin natin ang detalye sa live report ni Jeffrey Reyes. Live. Jeffrey, anong mga tulong ba ang ipinangako ng US President sa mga binagyo sa Florida? Yes, good morning Kuya. Good morning Nel. Tiniyak ni US President Joe Biden ang anumang suporta na kinakailangan ng Florida upang makabangon sa pinsala ng Tropical Storm Idalia. Binanggit ito ni American Chief Executive na bumisita ito sa estados ngayong weekend. I'm here today to deliver a clear message to the people of Florida and throughout the Southeast. As I told your governor, if there's anything your state needs, I'm ready to mobilize that support. Anything they need related to these storms. Your nation has your back, and we'll be with you until the job is done. Bago ang tour sa isang lungsod ng Florida, nagsagawa ng aerial inspections ang presidente sa malaking bahagi ng estado. Dalawa ang naiulat na nasawi matapos sa maglandfall ang bagyo noong Miyerkules, August 30. Nagdulot ang bagyo ng malalakas na ulan at pagbaha na nakapinsala sa mga tahanan at businesses sa estado. Ayon sa pinakabagong update ng weather report officials, nananatiling aktibo ang Tropical Atlantic ngayong weekend, ngunit hindi inaasahan na magkakaroon ng epekto sa local area. Samantala, absent naman sa event si Governor Ron DeSantis, isang Republican presidential candidate. Tumanggi itong sumama kay Biden matapos na sabihing makapipigil umano sa disasters response effort ang presensya ng Democrat. Sa kabila nito, sinabi ni President Biden na hindi ito dismayado sa gobernador at sa halip ay pinuri ito ng kanyang tulong sa pagplano sa naging biyahe ng Pangulo. At yan ang latest. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Canada. Inaasahang paigtingin ang diplomatic ties ng Estados Unidos at Vietnam, partikular na sa sektor ng ekonomiya at teknolohiya. Sa gitna ito ng pagtindi ng assertiveness ng China sa rehiyon. Narito ang ulat ni Rayjan Bolivar. Mas mataas na antas ng ugnayan ang inaasahan sa pagitan ng Estados Unidos at ang dating katunggaling Vietnam. Sa gitna ito ng nakatakdang pagbisita sa Vietnam ni US President Joe Biden sa September 10. Partikular na pagbubutihin ng dalawang bansa ang relasyon sa sektor ng ekonomiya at ng teknolohiya. Ito ang pinakahuling hakbang ng Biden administration kaugnay ng pagpapalago ng impluwensya sa Asia na posible namang ikagalit ng Beijing. Samantala, matagal nang pinag-uusapan na ang mas maigting na military supplies ng Washington sa Hanoi. Gayunman, walang inaasahang kasundo ang mapagtitibay sa Hanoi visit ni Biden kaugnay nito. Sa kasalukuyan naman, pinakamalaking merkado na ng exports ng Vietnam ang Estados Unidos. Sa kabila nito, posible pang luwagan ang customs procedures ng USA upang mapalugo pa ang trade relations nito sa Vietnam. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang Golden Visa Scheme ang ipatutupad ng Indonesia upang makahikayat ng mga foreign individual at corporate investors sa layuning maisulong ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Golden Visa, magkakaroon ng residence permit na may 5 hanggang 10 taon. Gayunman, kailangan makapag-set up ang individual investors ng negosyo na nagkakahalaga ng $2.5 million o 141.9 million pesos para sa 5-year visa.
samantalang $5 million investment naman para sa 10 years visa. Patuloy ang pamamayagpag ng Senate, AFP at PNP teams sa kanilang mga laro sa UNTV Volleyball League. Nananatiling walang talo ang AFP Lady Gunners na nangunguna sa team standings. Nagbabalik si Rina Villamor Camara. Not the best passes that you would see. Dikit sa simula ang laban ng Judiciary at Senate. Nagpakita ng mga magagandang rally ang dalawang kupunat. Sa first set, nakuha ng Senate ang lamang 20-25. Ngunit pagdating sa second set, hindi maganda ang coverage ng Lady Defenders sa bola dahilan para maging 7-0 ang score bago pa man makakuha ng unang puntos ang Lady Defenders. 25-20 sa second set, pabor sa Justice servers. Mas maraming errors naman ang Judiciary sa third set at 17 attack points din ang ipinamalas ng Senate para makuha ang set na ito 25-23. Sa huli, mas naging consistent sa laro ang Senate para maiuwi ang panalo sa ika-4 na set 25-22. Best player of the game si Sheila Cecilio. Atake sa likod, zone 6 is open. Sa ikalawang laro, naging unstoppable pa rin ang AFP Lady Gunners. 14-25, 16-25 at 4-25 para maiuwi ang panalo at manatiling nasa taas ng team standings. Si Yen Olores ang best player of the game. Sa third game, DFA at PNP. Lumaban ng husto ang DFA pero mas maraming atake at magagandang blocks ang PNP. 13-25 sa first set. Halos tabla naman ang score sa second set at naging palaban ng DFA. 22-25. Maganda ang digs na ginawa ng Lady Patrollers para makuha ang third set 18-25. Best player of the game si Tin Bangkola. Abangan ang susunod na laro sa Linggo, September 10. Ang Judiciary kontra Ombudsman, 1:00 ng hapon. PNP at Senate, 3:00 ng hapon at AFP kontra DFA naman ng 5:00 ng hapon. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of James na nagsasabi, mula sa Book of James chapter 1 verse 20, For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood nyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe na. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. At para po sa mga kasambahay nating nag-aabang ng update sa presyo ng produktong petrolyo, not so good news na naman po dahil muli magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. 20 centimos naman hanggang 50 centimos ang inaasahang madaragdag sa presyo ng bawat litro ng gasolina. Ito na ang ikasyam na sunod na linggo na tumaas ang halaga ng diesel at kerosene habang pang-8 sunod na linggo naman sa gasolina.
Aroy. Siyam na pala to. Hindi ko na binibilang. Ayoko na rin. Minsan ay yung Tuesday talaga, minsan ayoko na malaman kung tataas ba. I-surprise nyo na lang ako. Kasi ikaw ang nagbabalita. Oo nga, wala akong tayo choice. nagkakaroon ng reason para mag-commute. O ako nga din, everyday binabalita ako yung mga pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya Sobra. talaga, Ang heartbreaking nito. Hindi, kasabay nga ng price hike, di ba may mga ibang mga organizations din na nanghihingi ng price increase sa mga, di ba, sa mga fare. Na Even hindi, sa taxi. Hindi lang sa mga, ay grabe yung taxi, Oo, no? from 40, gusto nila na hanggang 70 pesos 70 pesos na. Pagsakay mo pa lang, 70 pesos na yun. So hindi lang talaga private vehicles talaga maapektuhan. Kasi yun nga naman, ano nga naman kikitain nila kung ganito, every week tumataas tapos yung fare hindi naman din tumataas. pero hopefully magkaroon ng subsidy Ayun yung naman. pamahalaan para sa mga public utility vehicles. Yun. Anunsyo naman para sa mga nagpaplanong magpalinis ng kanilang septic tank. Mag-iikot po ang deslodging trucks ng Maynilad ngayong buwan ng Setyembre sa isang lugar or ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Nakapost po sa Maynilad Water official Facebook page ang mga iikutang barangay sa Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Quezon City, Valenzuela, Cavite City at Imus City sa Cavite. Sa mga interesado pong magpa-schedule ng septic tank cleaning, narito po ang mga kailangang tandaan. Dapat po ay hindi pa nalilinis ng Maynilad ang inyong septic tank sa loob ng 5 taon. Para sa customers na kasama sa mga lugar na dadaanan ng deslodging team, kailangan pong mag-fill out ng form. Makikita po ang form na yan sa link sa Maynilad Water Facebook page. Maaari din pong isend via direct message ang inyong account name, contract account number, address, at mobile number. Makipag-coordinate din po sa inyong barangay o sa Maynilad Zone Specialist na naka-assign sa inyong area. O tumawag sa hotline 1626 kung kayo ay taga Metro Manila at 1-800-1000-928-37 naman sa Cavite residents para po maproseso ang inyong deslodging request. Kasama ang serbisyong ito sa binabayaran sa Maynilad, kaya huwag pong sayangin ang pagkakataon. Ayos yun, Kung Maynilad nga, no? Libre pala to, pero dapat sa loob ng 5 taon, kung mga gusto mo rin magpalinis nga ng inyong septic tank, dapat sa loob ng 5 years, hindi na kayo nakapagpalinis, di ba? Para yung iba naman mabigyan din ng pagkakataon na malinis din yung kanilang mga septic tank. Hindi naman kasi kailangan ito linggo-linggo linisin talaga. Malaki hindi naman siya katulad ng bahay natin. May allowance naman talaga yun. Pero maganda nga na magpa-schedule na kasi lalo na ngayon tag-ulan kasi talaga pagka bahang ganyan. Lalo na kapag may mga problema yung drainage system, baka mamaya mag-leak dito. Mas maganda ng may malinis na parang kung sakaling umapaw, safe, di ba yung Oo, tsaka ang hassle nun pag umapaw, parang naka-experience yung mag-anak namin ng ganyan. Parang nakalimutan nila na kung kailan sila nagpalinis. Umapaw, sabi ko, ang hassle diba? yan. Sobrang hassle. Kaya kailangan ma-prepare mo or ma-foresee nyo agad na baka kailangan na magpalinis. True. Libre naman eh. Oo, libre naman. Pero ito naman sa QC, good news naman sa mga Q citizens na nagnanais na huminto sa paninigarilyo dahil meron ng maaaring umasiste sa inyo. Maaari po kayong matulungan ng Quitline Philippines 1558. Tumawag lamang sa toll-free hotline 1558 mula po Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. hanggang 4 p.m. para po sa live phone counseling. May smoking cessation clinic naman ang Lung Center of the Philippines para magabayan ng mga smokers sa kanilang planong paghinto sa paninigarilyo. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow lamang ang @DOH Quitline page. Para po sa mga nais ng tumigil sa paninigarilyo, maaring iscan ang QR code sa post o makipag-ugnayan sa Lung Center of the Philippines. Smoking Cessation Clinic sa numerong 02-8924-6101 for LOC or location 277539. Ayan, para sa mga gusto nang mag-quit. Kasi ang dami ko talagang friends and family rin na talagang nasa sila, nasa addiction nga ng smoking. Kaya ito makakatulong sa Lung Center of the Philippines. Saka sa mga numbers na binigay natin, ang malaking tulong to. Kasi iba talagang sabi nila gusto nilang mag-quit pero hindi talaga nila kaya. Kailangan na nila ng, ng assistance talaga. Sa social media, di ba may mga kumakalat din ngayon na dahil sa paninigarilyo nga, lagi silang paos o kaya yung iba nahihirapan ng maibalik yung boses nila dati. May nag-viral nito lang nakaraan. Pero siya naman,
naman, from smoking, nag-vape siya. Tapos yun, lalong, kumbaga yung mali rin daw na paggamit din yung vape na Oo, sinasabi hindi nila. rin safe pala, Oo, no? hindi rin Oo. talaga siya safe gaya ng sinasabi ng iba. Though yung iba dun sa comment section nagsasabi na, baka mali ka lang ng paggamit. Ako 7 years na nag-vape. Pero siya talaga, pinaninigan niya na sabi niya, wag na, kahit yung pagyoyosi o kahit mag-vape ka, wag na. Kaya ito at least gumawa ng, kumbaga programa ang Department of Health natin, katulong nga yung Lung Center of the Philippines para matigil na nga rin ito. Pero kulang din kasi yung regulation ng vape kaya kahit pati yung mga bata, may mga nahuhuli sa mga school na merong mga nagve-vape kaya talagang kailangan ma-regulate talaga yung smoking. Simulan natin dyan sa mga schools kasi kahit ako naka-experience ako yun, may mga kaklase ako, pag walang teacher, nakatalikod, sige, talagang High school, gagamit no? sila. Aircon man kayo o hindi, gagamit sila. Kasi vape naman daw ang gamit. Pero ito mga kasambahay, panawagan na rin sa mga taga Quezon City para naman po sa mga junior at senior high school sa lungsod. Ibida na ang inyong pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagtula at sumali sa Spoken Word Poetry Competition sa October 15, 2023 po yan. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 84th Foundation Anniversary ng Quezon City na may temang Iba-ibang lahi, iisa ang minimithi. Ang mga kalahok o lalahok ay may pagkakataong manalo ng cash prizes. 10,000 pesos para sa first prize, 7,000 pesos sa second prize, 5,000 pesos para sa third prize at 2,000 pesos naman ang consolation prize. Sa mga gusto pong sumali sa Spoken Word Poetry Competition, mag-register lamang sa link na http://SIUT. Para sa iba pa pong detalye, tumawag lamang sa 02-898-84242 local 8844 o magpadala po ng mensahe sa QZ Tourism and Promotions Facebook page. Alam nito, may consolation prize, di ba? At least lahat ng sasali may 2,000. So yung pagpa-participate mo pa lang, panalo ka na. Parang pumasok ka lang, may grade ka na. Tsaka maganda yan kasi natuturuan natin yung mga estudyante, lalo na may mga talent sa pagsusulat, na magamit nila yung kanilang talento. Pero dito sa pamamagitan nga ng pagpe-present or yung syempre dapat kaakibat o kakonektado dun sa tema natin. Oo nga, totoo. Spoken poetry, nakatry na ba kayong magawa? Hindi pa, pero maganda nga itong spoken poetry kasi nga, yung iba kasi, di ba, kunyari, magaling kang gumawa ng lyrics ng kanta. Although hindi ka ganun ka-talented sa boses mo, di ba? Pwede mong ilagay as... Hindi ko naman sinasabi si Tini. Hindi ko naman sinasabi si Tini to eh. Pero yung gano'n, yung parang may talent ka dito, meron kang talento sa pagsusulat, pero hindi ka gano'n agad yung boses, pwede ka dito, di ba? Spoken word poetry. Di ba, Tini? No? Oo, Yan ha. sige. Ikaw na una, hindi ko naman Kaya sinasabi. maganda yan para sa mga estudyante from Quezon City. Yan. At from Quezon City, lilipat naman tayo sa Navotas City. Naghahanap po ang Schools Division Office Navotas City ng Human Resource Management Office ng Administrative Assistant 2. Sa mga gustong mag-apply, narito po ang requirements. Completion of 2-year studies in college, 4 hours relevant training, 1 year relevant experience at career service sa professional first level eligibility. And ang deadline po ng submission ng application ay sa September 8, 2023 sa araw po ng Biyernes. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang Navotenyo Ako Facebook page. Ayan. Sa mga naghahanap ng trabaho dyan. Pasa na kasi O 2-year college. Pwede na. With some relevant experience. 1 year naman experience lang. Kaya hanggang Friday na lang yung mga kasambahay, samantalahin nyo na habang may panahon pa. Ngayon mga kasambahay, balik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Noong una ay napakahirap para sa mga gumagamit na computer ang paghagilap ng mga web page sa internet. Ngunit bago sumapit ang taong 2000 ay na-develop nila Larry Page at Sergey Brin ang search engine na tinatawag nilang Google na naging daan para sa mabilis na pagkalap ng impormasyon sa internet. Balikan natin ang naging kasaysayan nito sa ating Today in History. September 4, 1998. Formal na naitatag ng dalawang computer scientists na sina Larry Page at Sergey Brin ang American search engine company na Google. Taong 1995 ay nagkakilala sa Stanford University sa California ang dalawang founder ng Google na sina Larry Page at Sergey Brin. Hindi nagtagal ay nakabuo sila ng isang search engine na gumagamit ng links upang ma-analyze ang halaga ng isang website at tinawag nila itong backrub.
Kalaunan ay binago nila ang pangalan nito at ginawang Google. Hango sa mathematical term para sa number 1 na sinusundan ng 100 zero. Taong 1998 ay nagkaroon sila ng pondo at formal nilang itinatag ang kumpanya na ang unang office ay sa isang garahe sa Menlo Park sa California. Mabilis na lumago ang kumpanya at ng taong 2001 ay kinuha nila si Eric Schmidt upang tumayong CEO ng kumpanya. Taong 2004 ay sinimula ng kumpanya na mag-alok sa mga piling tao ng libreng Gmail account na noon ay isa pa lamang beta product. Pagsapit ng taong 2006 ay binili ng Google ang video sharing site na YouTube sa halagang $1.65 billion. Nagsagawa ng reorganization ng kumpanya noong 2015 at ang Google ay naging subsidiary na lamang ng holding company na Alphabet. Tumayong CEO ng Alphabet si Larry Page, company president naman si Sergey Brin at nagsilbing executive chairman si Eric Schmidt. Naupo naman bilang bagong CEO ng Google ang Indian-born Senior Vice President of Products na si Sundar Pichai. Sa kasalukuyan, ang Google ang most visited website at umaabot sa 8.2 bilyong searches dito ang naitatala araw-araw. Bukod dito, ang Alphabet Company na siyang may hawak sa Google ay isa sa most valuable company sa buong mundo na may halagang $1.7 trillion. Grabe, 8.5 searches every day. 8.5? Oo, billion. Billion. 8.5 lang pala nasabi ko. 8.5 billion, Billion, every no? day. Kasi kahit tayo, aminado tayo, parang everyday din halos gumagamit tayo ng Google. Lalo na kapag may mga... Hindi everyday talaga. Everyday pala Konektado na talaga. talaga Kasi sa hindi lang isang pang-araw-araw. search kasi nagagawa ng isang tao. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na noong August 16, 2013, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng 5 minutes na problem dito sa 5 Google. minutes lang, 5 minutes lang na kumbaga hindi magagamit yung Google kasi parang may inayos sila. Tapos 40% ng internet usage sa buong mundo. Nawala? Ganun nawala. Bagsak Sabihin talaga ng 40% ang nag-google, no? Oo, kaya imagine mo, 40% ang laki nun. So, ibig sabihin, ganun kalaki ang impact ng Worldwide. Google. So, worldwide talaga. Kaya nga isipin mo, pag kunyari magta-type ka sa Google, no? Ilang letters pa lang tinatype mo, parang alam niya na eh, no? May mga suggestions. Ang dami ng suggestions agad. Pero sinasabi nila na everyday, yung 15% ng mga searches bago. Ibig sabihin, everyday meron pa rin mga bagong searches na naiso-search sa Google na tapos i-store na naman nila. Para next time na i-search ng iba naman, kung sino man makaisip na magtanong din nun, nandun na ulit. Pero isipin mo, di ba, ang dami na nun, pero meron pa rin palang bago na itatanong yung mga tao. Minsan nakakatawa na rin yung mga tanong na nandun, di ba? O paano ba baliktarin yung paano ba bumagsak yung pusa kapag Meron silang sagot. Oo, kaya Meron. ganun ka random minsan yung mga tao din mag-search, di ba? Pero ang amazing. Tapos isa pang parang fun fact dito about Google. Yung interface niya ng homepage niya. Di ba usually kapag kunyari, very techy yung isang application or something, parang minsan very futuristic yung itsura, di ba? Parang ang daming mga buttons kailangan, ang daming mga applications, ganyan. Pero yung Google, di ba, sobrang minimalistic, sobrang simple. Kasi daw, hindi pala marunong kasing, hindi sila ganun kagaling sa HTML yung mga gumawa ng Google. Tapos ang ginawa nilang, ang unang homepage nila, ganun lang, Google logo lang, tapos yung search bar na. Pero para sa akin, mas gusto ko yung gantong klase. Kasi nag-try ako ng ibang mga search engines. Kasi itong Google kasi, although napakaganda, ang ganda niya eh. Kasan lakas niya kumain ng memory sa computer. Ang problema, ang ginawa ko, gumamit ako ng ibang mga search engine para medyo mababa yung kain sa memory ng PC ko. Pero hindi ko nagustuhan yung interface kasi ang daming kalat. Parang sobrang cluttered nung screen mo na. May mga ads kung saan-saan. Hindi nga ads eh. Marami siyang mga add-ons, yung mga add-ons na may iba't ibang apps na parang nandito yung mga news, nandito yung mga meron pa yatang weather report, ganyan, oras sa iba't ibang bansa. Parang magulo. Oo, magulo yung screen niya na pwede mo naman i-customize, isa-isa mo patatanggalin. Pwede mo naman gawin yun, pero hindi pa rin siya ganun kalinis tulad nung sa Google. Kaya pag tinitingnan mo, di ba, pagka nag-Google ka, parang pag-type mo pa lang ng Google, parang diretso search ka na agad, di ba? Ang dali gamitin. Baka kaya talaga mas marami talagang gumagamit ng Google. O yung, kasi nga dun nakikita yung nila ease dahil talaga. pag cluttered talaga parang makikita mo to. Ay, Nakaka-distract eh. Ang overwhelming. Kaya nga ang term nila dyan, user-friendly talaga yung Google. Tsaka yung
kumbaga yung convenience na bibigay sa atin ng Google na parang one search away lang, kumbaga yung knowledge na gusto mo alamin. I-search mo lang, tatype mo lang. Tsaka yung isa pa rin sa mga nagustuhan kong ginawa ng Google is yung Google Map. Kasi sa akin na, di ba yung Google Map? Kasi makikita mo yung street view, tapos meron pa doon isang feature na kapag yung mismong direction, kapag hawak mo yung phone mo, pag gumanon ka, parang may compass din. May direction. Kaya isa sa mga, ang laking convenience ang nabigay din ng Google. Tsaka yung mga iba't ibang features pa. Lalo sa mga estudyante. Yes. Right. Ito, lipat naman tayo dito sa ating Cristiano drama naman. Kwento ito ni General Concordio na nagnanais na sundan ng kanyang anak na si Cedric ang kanyang mga yapak sa pagiging sundalo. Kung kaya naman nagpursige siya na maipasok sa Philippine Military Academy ang anak. Kaya lang may problema. Ano kaya ito? Panoorin natin. Tito or tita? Tita. Cedric or Cedrica? Ba, syempre naman, Cedrica. Ang ganda mo naman, tito. Ay, tita pala. Tinatanong. Ang ganda ko talaga. Maganda ako because? You're my tita. Ay, galing-galing talaga ng pamangkin ko. Oh, manang-mana kay tito. Cedric, ano ba yan? Lagot ka kay tatay sa pinaggagawa mo. Kasi yun. Hindi ko mahanap yung mga gamot ni tatay. Dali, tulungan mo ako. Dali. Asa na ba yung gamot ko? Ito ba ang unang papatay sa akin eh? Patay God? Di ba rin? Init ulo muna. Talaga naman. Talagang makakatikim ka sa aking bata ka. Sorry. At ikaw, Frances, balik tayo sa pinag-usapan natin. Tama lang yung desisyon nyo na dumito muna. Dahil wala ka naman talagang kakayang buhayin ng pamilya mo eh. Lagi kong sinasabi sa'yo, sa akin ka lang titingin at matututo ka sa buhay. Wala naman sa kalingkingan ng abilidad ko yung kaya mong gawin eh. Opo pa, sorry po. Sumikap naman po ako. Pa, nagsisikap naman po si Francis. Bigyan niyo lang po kami ng pagkakataong makatayo sa sarili namin paa. Iwan ko sa'yo. Sinabi ko na, pag mag-aasawa ka, kaya ng ama mo. Ito na po ang gamot. Ako, aga-aga, napaka-stress. Isa ka pa. Isa lang ang anak kong babae. Kailangan maagapan yung tuloy ang paglambot ng balakang mo. Kaya ipapasok na kita sa PMA. Pa, kahit maraming gwapo at macho doon, no pa rin ang answer. Kaloka. Bigwasan kita dyan eh. Itigil mo yung kartihan mo. Kailangang makuha mo rin ang achievement ko. Dahil ikaw ang magdadala ng apelido ko. Kaya bukas din, umpisahan na natin yung orientation training mo. Aba, teka, bukas agad? Ang mamadali? Pa, hindi ko kaya pinapagawa niyo. Ate. Ako ang ama mo. Sa ayaw at gusto mo, ako ang masusunod sa pamilyang ito.
at mag-take ka na ng exam. Kailangan ipasa mo, siguraduhin mo, ipasa mo ang exam nang hindi ako mapahiya sa... Mista? Kumusta ang area mo, yung batalya mo? Okay lang, Mista. Yung mga tauhan naman natin doon, wala naman, manageable naman yung situation doon. Pero sa area mo, Mista, maraming sightings ng inili doon. Huwag muna natin pag-usapan yung mga ganyang problema, Mista. Bagay, meron ka namang supporter dyan. Ikaw, Mista, kumusta yung batalya mo? Well, okay na yung salo-salo namin. Tansya na, Mista. No problem. Sa bagay, wala naman akong nakikita ang mista natin hindi magagaling. Di ba? Hindi magagaling. Talaga. Juanit, meron na bang resulta dyan? Wala pa po, Tay. Tinitingnan ko pa po. Tingnan mo maigi. Baka meron na. Po, ito na po. Kaya ko kayo inimbitahan para samahan ako mag-celebrate sa pagkatanggap ng aking uniko iho sa PMA. Pare, ang tanong, kaya ba yan ng uniko iho mo? O, iha. Ay, hindi. Hindi, pare. Siyempre, inahanda ko na yung anak ko. Tinuruan ko na siya lahat ng abilidad ko. In-impact ko na sa kanya. Ano? Wala pa ba? Wala ba resulta? Pa, pang-apat na beses ko na pong tiningnan. Wala po talaga. Pare, mauna muna kami, pare. Ano muna kami, pare? Pare, mauna na rin po ang pasok ng mga bata. Yes? Halika nga dito! Di ba sinabi ko na ipasa mo ang exam na yun? Saan ka talagang kahiyan sa pangalan ko? Pa, ginawa ko naman lahat po eh. Kaso di talaga. Pa, hindi ba talaga yung paggawa niyo sa akin? Pagpuputihan ko po. Halika! Hindi pwede. Uulit ka na mag-take ng exam. Kailangan ikaw maging gaya ko. Kailanman hindi ko matatanggap ang pagiging bakla mo. Masalot sa lipunan kaya mo. Hindi pa. Ang kagaya niyong mag-isip, ang totoong salot sa lipunan. Cedric, huwag ka na sumagot kay Papa. Hindi, ate. Hindi ako, ikaw pa. Ito ako. Marupok. May pusong babae. Huwag niyo kasing hanapin ang sarili mo sa akin o sa amin, kundi sa ikabubuti ng mga anak mo. Hindi ko kayo pinipili. Tanggapin niyo ako. At least man lang, ituring niyo ako bilang tao.
Masama ang panaginip ko ah. Halika nga rito! Dito tayo! Ayusin mo! Hindi. Kailangan maging matikas siya na gaya ko. Sa akin na naman, Mista, huwag mo hanapin naman yung ang sarili mo sa kanya. Ano? Sige! Ito! Hindi ako, ikaw pa! Ito ako! Marupok! May pusong babae! Huwag niyo kasing hanapin ang sarili mo sa akin o sa amin! Ha? Ano nangyayari? Buhay ka na. Buhay ka na. Salamat sa Diyos. Sorry, anak. Naging malabis ako sa iyo. Tama ang sinabi ninyo na huwag kong hanapin ang sarili ko sa inyo. Maaring mabuti aking layunin, ngunit mali aking pamamaraan. Pa, hindi naman po kami galit sa'yo. Mahal na mahal ko kayo pa. Gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Proud po kami sa'yo. At meron kaming ama na kagaya mo. Patawad nga lang po. Hindi po namin kayang mapantayan man lang kung ano pong naabot mo, pa. Sorry mga anak, na yan ang naparamdam ko sa inyo. Patawad. Pa, hindi kita iiwan. Handa nga akong magpakatandang dalaga. Maalagaan ka lang. Dalaga talaga. Ay! Tanging maihahandog sa'yo. Abang Huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Unang Korinto 10:24. sa paglilingkod samahan. Ang ganda nung line na tumatak sa akin, sabi nung tatay, mabuti yung layunin niya pero mali yung pamamaraan niya. Pero ang ganda nga naman ng gustong mangyari ng father niya na parang gusto niya yung achievements na i-achieve din ng anak niya. Pero may mga instances kasi talaga na yung anak, kahit anong pilit mo sa gusto mo as father na ma-achieve din niya katulad mo, minsan talaga hindi nila gusto. Kaya parang ang nangyayari sa kanila, parang napipilitan silang gawin yung mga bagay na hindi naman talaga nila gusto. Pero may mga instances naman kasi na, yun nga, maganda yung layunin ng father, tapos naipilit sa kunyari kung anong kurso gusto niyang i-take, ganyan. Pero nung na-graduate na tapos, parang naisip din ng anak na, nakabuti rin sa akin. Pero may mga perspective din kasi na, pag pinilit sila, tapos ending, hindi rin sila nagiging nagsasucceed kasi nga napilitan. Kaya sa akin, overall, parang ang perspective ko naman, or opinion ko para dito, is kung ano yung gusto ng bata talaga. Kasi lalo na, kunyari, pag nasa tamang edad naman na siya, o kaya after or magkokoleyo siya, ano bang gusto mong kunin? Ganyan, kung anong gusto mong path na daanan, nakagabay lang ako sa'yo. Kumbaga, kung ano yung gusto mo talaga, i-pursue mo. Pero ayun, syempre guidance pa rin bilang magulang, nandyan pa rin dapat. Kaya nga totoo yung sinasabi sa Biblia na huwag mo nga hanapin yung
kumbaga, yung sarili mo sa iba, ikaw kaya mo, hindi ibig sabihin na kaya mo, kaya rin niya rin, tapos ipipilit mo na ipagawa sa kanya, di ba? Hayaan natin yung tao din na hanapin niya yung para sa kanya, tsaka hintayin kung ano yung ibibigay sa kanya ng Panginoon. Kumbaga, kung ano yung kaya mo, pwede mong i-share yung knowledge mo, pwede mong i-share sa kanila paano mo nagawa yung bagay na yun, pero yung ipipilit sa kanila dahil feeling mo magsasucceed din sila kasi nag-succeed ka doon, yun yung medyo talagang kailangan nating, kumbaga, dapat mayroon tayong character development at yun nga yung nakita rin natin dun sa bida natin. Kasi talagang hindi naman lahat ng magagawa mo kaya ng ibang tao, kaya talagang kailangan magbigayan tayo kung ano yung kung saan tayo masaya at kung saan tayo yung makakabuti naman para sa atin. Ayan, kaya naman nagpakita ng awa ang isang ginang mula sa Ghana, Africa para sa kanyang kapitbahay na senior citizen. Siya na ang umako ng responsibilidad sa pag-aalaga sa matanda, lalo na at may karamdaman ito. Pero sa kabila nito, siya man ay mayroon ding problemang kinakaharap dahil may sakit din ang kanyang anak. At para matustusan ang gamutan ng anak at ang ng alaga niyang matanda, meron silang kahilingan. Kung ano ito at kung paano ito natugunan, panoorin natin. Hindi ka nag-iasadama niya ko pa tiyasifon. Ito sumino, nag-iasadama mo swa, ubuhu yen. Sanya mo wa, anka eda bremunya. De paso bebre pa. Oh, se. Abusuafo nyinaa ma ɛmɛhwɛ no. Abusuafo nyinaa gya no hɔ. Ɔmo gya no hɔ no. Yɛsi ntumi nhwɛ no so yɛ nyɔnko nipa. Ntumi nhwɛ ne saa ɛma ne nkwasa yɛ mu. Yɛsɛ yɛso yɛboa no. Pagtulong sa kapwa na walang hinihinging anumang kapalit at magpapakita ng awa sa nangangailangan, lalo na yung nasa kaababang kalagayan. Ito ang mga naramdaman ni Nanay Georgina sa kanyang kapitbahay na si Mang Kwabena Amwadu, 67 taong gulang, isang stroke patient. Wala nang lumilingap sa kanya, kaya't sa awa ni Georgina ay siya na ang nag-aalaga dito. Aduane nua mu, ebiana, ne nua bi ayefi. Yetumi sesa, ne nkyinsin no asefo ne atwitwi no nyina kama na yɛde ama no. Subalit, sa kabila ng kabutihang ginagawa sa kanya ni Nanay Georgina, ay nasusuklian ito kung minsan ng hindi magandang bagay. Marahil dahil na rin sa sakit at sa katandaan ni Mang Kwabena. Penya, se do ni sape, no ye nyima basa. O de tissue dan mo tumi pae mo jana asefo. Timiti bi mo nya kra. Bukod pa sa inaalagang kapitbahay, ay pasan din niya sa kanyang kalooban ang kalagayan ng kanyang anak. Didi mo sa pebedu na agensem kra. Afe o yade ade sakwala kasa na mma so beya o sign asefo. Na yan. Ay sa convention. Doctor sa convention na yan sa. Kailangan din ito ng maintenance na gamot dahil sa karamdaman. Kaya't hiling niya sa Members Church of God International. Pacho ni mo ami ha se metre madwuma no. Adwuma nya kase. De kase a. Betumi di bi ahwe me ba no. Ahwe papa no so atoto nuru ama. Hindi na pinatagal pa ng MCGI ang pagbibigay katuparan sa munting kahilingan ni Nanay Georgina. Dinagdagan ng mga grocery items mula sa MCGI Free Store ang kanyang mga tinitinda upang makasapat sa pangangailangan sa araw-araw. At bukod pa sa wheelchair na pinagkaloob kay Mang Kwabena na magagamit niya sa tuwing lalabas ng kanyang bahay. Hindi kami di asadama nyankopɔn ti asefo no. Ito sumino, di asadama mo so a obehu yen. Sanya mo a anka eda bremu ne. De paso bebre pa. Oh, se ade ton de paso ntine ton ade no. To ton ba o mi su benye bi. Usu bedi bi so. De paso bebre. Ngayon ay hindi na mahihirapang mag-isip si Nanay Georgina kung saan hahanap ng pambili ng gamot at pampaospital, maging ng kakainin sa araw-araw. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.
talaga tayong makikita yung mga magagandang puso na tutulong sa kapwa kahit na yung sarili nila, meron din silang sariling problema na kinakaharap. Totoo yan. Kumbaga, parang hindi hadlang yung kahit na nahihirapan ka, ikaw man, at gusto mong tumulong sa maliit na paraan. Hindi naman lagi kasi ang pinag-uusapan sa pagtulong yung pinansyal na may aambag natin. Yung lakas natin, di ba, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, pwede rin nating magamit yan para makatulong tayo sa ibang tao. At yun yung nakita natin ginawa ng MCGI dito sa mga kababayan natin sa Africa. Kaya salamat sa Diyos na may mga ganitong tao na iniisip ko kung lahat ng mga kapitbahay natin tulad ni ni Georgina. Naisipin mo kahit na minsan negative pa yung isusukli sa kanya ng kapitbahay niya, pero hindi siya nagsasawang tulungan yung kapitbahay niya nang walang kapalit, unconditional yung pagtulong niya talaga dahil lang naawa siya, di ba? Dahil may pag-ibig siya, kaya ginagawa niya kahit walang kapalit. Oo. Salamat sa Diyos din sa mga bumisitang kapatid dyan, di ba? Napasyalan nila yung mga ganyang nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Pero speaking of pagpasyal, ito may tanong ako sa inyo, dream destination nyo ba ang Australia? Okay. Diyan marami mga kaibigan na pumupunta dyan. Talagang dyan na nagmamigrate nga talaga. Ngayon, malamig yan ngayon. Australia, New Zealand, yan, di ba? Gusto nating puntahan. Marami kasing sikat na lugar ang dinadayo doon ng mga turista. Kaya sa mga kasambahay natin dyan na nagpaplanong mamasyal sa Melbourne, Australia, isama nyo ko. Charot. Isulat nyo na ang mga lugar na pinuntahan doon ni na Pebs, Nina at Irish. Kung saan-saan yan, panoorin nyo dito sa Trip Ko To. Good day mga kasambahay! Ngayong umaga, hayaan niyong igala namin kayo sa mga pwedeng pasyalan dito sa Melbourne. At ang first stop natin ay ang isa sa pinakasikat at dinadayo dito sa Fitzroy, Melbourne. Ang Chrysanthemum, ang Loon! At hindi lang dito ang kanilang branch. Marami din silang branch all over Melbourne. At isa ito sa pinakamalaki nilang branch. Kaya tara, puntahan natin. Dahil ngayong winter, meron silang special menu. Alam niyo kung ano special menu nila? Ano? Ang tinatawag nilang escargot with bolognese. Alam mo yung ibig sabihin ng escargot? Snail! Wow, nag-research. Buti na lang ngayon na tsempohan natin na maaga tayo at walang masyadong pila. Kasi in normal days, oo nga, mahaba ang pila. Corrected by. So, tara, kain na tayo. Oh, yeah. Okay. Kasi dito, hindi sila nag-provide ng fork. Kakamayin mo talaga siya. Hihiwain mo lang, tapos kakamayin mo. Paano ba i-pronounce yan? Eto, anong tawag dito? Ano ba tawag dito as a whole? Croissant. Yeah. Yan ang tamang pronunciation daw ng ating kakainin. Croissant. Ito yung special version ng mga pandesal. Yeah. And tingnan natin kung ano mas masarap. Ang pandesal o ang croissant? And ang special nila dito na talagang bestseller ay itong almond croissant. So, titikman natin. Ito yun. Yes. But we have different flavors of croissant. Ano-ano ba nga ba? Oh, ito, alam ko, obviously almond. Almond. Ito. This is lemon curd. Ayun. This is quinamon. Quinamon. And this is, yung special nila this winter, ang sinasabi natin, escargot bolognese. So, this lasagna escargot. So, medyo savory siya. Hindi siya sweet kumpara dito. Parang may pagka-pasta or tinapay pa rin siya? Pastry pa rin siya. Pero yung escargot kasi, in other words, snail. Diba? So, very interesting. Tikman natin to. And, Atawin na natin. masarap siya. So, kumuha kami, take away lang for the meantime kasi later on, meron pa tayong pupuntahan. So, kailangan natin bilisan. So, try na natin. So, you look up for today. Yeah, ang ating croissant. O, sige. Ano, nasarapan na kayo? Obviously. May takeaway. Siyempre, hindi kompleto ang pagbisita sa Loon kung walang takeaway box. O, saan ba tayo? What's next? I think sa city naman tayo magagala and we'll be there for lunch as well. So, let's go. Ikaw ang tour guide. Tara. Yeah, Let's go. Samahan niyo po kami. And our next stop is... Shrine of Remembrance! Ano nga bang meron dito, Pads? Ang Shrine of Remembrance ay isa sa mga tourist spot dito sa Melbourne to honor ang mga Australians na namatay noong World War I. Tara na!
Huwag niyong kalimutang kumuha ng copy ng official guide ng Melbourne and Victoria. Dito niyo makikita ang iba't ibang mga tourist spot dito sa Victoria at kung saan pwedeng kumain. And now, saan naman ang ating next stop? Yes, good question. Ang next stop natin ay moving far away tayo dito sa CBD. Maglalakbay tayo ng 2 hours and kung saan yan, sundan nyo kami. Surprise! Surprise! Mga kasambahay, ito po ang surprise namin sa inyo dahil nandito kami ngayon sa Mornington Peninsula. Yes, nature trip naman po tayo ngayon and we've traveled 85 kilometers from Melbourne para makarating dito. At nandito tayo sa tuktok ng Arthur Seat, which is 1,030 feet above sea level. At mamaya, sasakay tayo ng Gondola! Mga kasambahay, after 14 minutes ng aming gondola ride, ay nandito tayo ngayon sa Enchanted Garden! Bakit siya tinawag na Enchanted Garden? Wala naman silang specific, pero ang sabi nila because you will be amazed with the nature, yung mga puno nila, yung mga sculpture and all. But everything else, maraming mga adventures dito, activities. Okay. Meron silang maze, meron din silang tube slide, meron din silang tree surfing, canopy walk, sky scramble. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng sky scramble, kung anong gagawin doon. Parang ice scramble. Oo. Pero ito kasing lugar na to, kids-friendly rin siya, di ba? So makikita natin maraming mga bata. So all the activities can be tried by children. Yes, and pwede rin mag-picnic dito. Although meron din silang cafeteria dyan, kung gusto nyo mag-cafe. But then you can also gather yung family, tapos merong mag-picnic kayo. So anong excited kayo na activity na itatry natin ang una? Try natin yung donut. Kasi, Gutom na tayo. gutom na siya. Let's go! Nandito tayo ngayon sa maze at ang gagawin natin ay paunahan tayong makalabas. At ano ang price? Fish and chips. Tama, gutom na ako. Let's go! Hi mga kasambahay! It's so tiring but very much worth it. Very exciting and amazing. So, pag pupunta po kayo rito, itry nyo itong Arthur Seat. Yes, super fun. Especially pagka may family po kayo. Family friendly siya pag may small toddler kayo. And babalikan namin next time yung iba pang mga adventures dito like tree surfing. Yes! Dahil naubos na talaga yung energy namin. At since natapos natin yung maze ng 3 minutes and 33 seconds, meron kayong prize. Magfi-fish and chips na tayo. Yay! Tara na! Pag kayo papipiliin, kaya ko to. Kasi pang Australia na daw. Kailangan ko na English, hindi. Pero kung kayo yung papipiliin dun sa mga pinuntahan nila, ano yung talagang ma-e-enjoy nyo? Siyempre yung food. Yung food. Gusto ko makita yung sa may remembrance. Ano ba yun? Yung parang Hall of Remembrance ba yun? Sa music, parang music history. Mahilig ako sa mga ganyan. Kung sa cable car. Slide ako sa may slide. Slide na. Kaya iba-iba talaga yung gusto natin, no? Pero ngayon, babatiin naman po natin ang happy birthday si Ma'am Chin Laginto. Happy birthday po! Sure ko yan. Happy birthday po! And of course, good morning po sa aking mommy and sa aking daddy. Alright, ako naman po. Greetings and good morning sa Miranda Restriction family, sa Victorina family, at sa Marcos at sa Pedda family. And of course, we would like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina.
Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Sigurading may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning then, and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardulaga Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Miss Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Mga kasambahay, keep safe. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kaina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning!